siya na ang pinakasikat ngayong child star, si Riza May Dizon. Mahigit isang taon matapos siyang manalo bilang Little Miss Philippines, buong Pilipinas nakikitsa-tsa sa kanya. Kinamusta siya ng ating kabrigadang si Nelson Canlas. Nelson, kamusta na ang aling maliit? Alam mo, Jessica, nandito tayo ngayon sa studio ng Itbulaga, at kanina lang sinundo natin sa mismong tahanan niya si Riza May Dizon para lubusan nating makilala itong batang ito at kung ano-ano na ba ang nagbago sa buhay niya. Dahil simula nung nanalo siya nung isang taon sa Little Miss Philippines, talagang sobrang laki na ng pagbabago sa kanyang buhay. Malalaman din natin kung ano ba talaga yung meron itong batang ito, kung bakit talagang nahuhumaling ang buong bansa sa kanya. Pero Nelson, ano sa palagay mo ang sikreto ng biglang pagsikat ni Riza May Dizon? Gayong kakaiba siya dun sa mga nauna nating mga naging child star. Hindi ko rin masyadong masabi kung ano talaga ang magic dito. Meron siyang kumbaga X-factor Kasi alam mo, ang batang ito napakabibo talaga at talagang kahit tanong-tanungin mo, talagang meron siya parating sagot. Kaya siguro lahat talaga tayo talagang tuwang-tuwa sa kanya. Maraming salamat, Nelson Canlas. Mga kabrigada, panoorin ho natin itong issue at istoryang binantayan ni Nelson Canlas. Ang kanyang kakitan at katabilan. Hindi, bentang-benta sa sambayanan. Ikaw ang tanging Mr. Dreamboy ng buong mundo. Nariyang makapagpauso siya ng sayaw. Open ang eyes, Riza. Kaliwat ka ng endorsements. TV guestings. Sure ka, 7 years old? Wow. Not 75 years old? Hindi. Dati ka pang aswang? Bakit? Mukha kang aswang. Dati ka ba pong baboy? Bakit? Kasi mukha ka baboy. Nagkapelikula. Are you people? Tignan niyo po, Kapitan. At naitampok na rin ang kanyang life story sa magpakailanman. Huli! Hinahabol ka! Meron pa bang hindi nakakakilala ngayon sa pinakabatang miyembro ng Dabarkads ng Itbulaga? Ang aling maliit, si Riza May Dizon. At ngayon, meron na rin siyang sariling talk show, ang The Riza May Show. Welcome to the Riza May Show! Bawal ang sad, dapat happy! Hello! Tao po, nandito na po ako! Tao po ako! Ang kanyang mga panauhin, mga bigatin. Markana po ba kayo? Oh no, Riza, I'm not American. My mother has French blood. My father has Chinese blood. Ano nangyari sa'yo? Bakit? Gosh! Nosebleed! Mike, ano po yung pangalan? Miguel Castro Enriquez. Miguel pala eh. Miguel. Kala ko microphone. Pero si Riza, kayang-kayang makipagsabayan. Walang dudang, a star is born. Bago umalis si Riza sa kanilang bahay sa Caloocan, nakaabang na sa labas ang kanyang mga kapitbahay. Masaya na kami. Pagdangin na namin siya. Karangalan namin na dito sa lugar namin, merong isang artistang sumikat. Paglabas ng gate ni Riza, may dinner sa bahay. Alas 2. Ang iba, napapasayaw pa ng cha-cha.
Kung dati nagko-commute lang si Riza at ang kanyang mami Riza papuntang studio, ngayon, may sarili na silang sasakyan. Siyempre, nakiangkas na rin ako. Ang ganda naman ng kotse niyo. Anong naramdaman mo nung nakabili ka ng kotse kasi hindi ka na nag-jeep? Masaya po. Masaya. Mas komportable, no? Nakakwentuhan ko rin ang personal driver ni Riza, ang kanyang mami Riza. How do you deal with fame? Yung sobrang sikat na siya ngayon, eh. Opo, parang nananaginip lang po ako. Kasi ang laki po talaga ng pinagbago ng buhay namin. Lahat po ng hiniling ko sa kanya, nakuha po namin mag-ina. Kahit po, mangutang po ako kahit wala kaming pagkain, basta may pamasahe lang. Mami, ikaw nahirapan ka? Kasi syempre, di ba ikaw na yung... Ikaw mag-aasikaso, ikaw ang driver. Hindi naman po, medyo nasanay na rin po. Kasi kaysa kukuha ka po ng driver, babayaran mo pa yun, sayang din naman po. Wala ngang kabagot-bagot ang biyahe pagkasama si Riza. Tubukuya ko maraming babae. Marami siyang babae may nabuntis na Huwag niyo pong i-edit yun, ah. Sige na po. Maniwala mga Sige na. Grabe, ang chismosa mo. Huwag niyo pong i-edit, please. Kaya naman daw. Picture na kayong dalawa. Picture niyo. Bali-balita rin ang pagkakaroon ng crush ni Riza. Akbay muna, akbay. Friends kami. 1, 2. Siya naman may crush, Jacob. Oh, talaga si Jacob. May crush ka na? Jacob po. Tsaka Mami, oh, may crush na si Riza. si Brian. Sino yung mga nag-guest? Sino yung... That's my boy. Isaya ka talaga ba? That's my boy, hindi Dutch. Kasi siya na. Siya nga eh. May crush ka na? Ba't naman gano'n? Ay, wala po. Alam na ba ni Edit Bossing mo to? yan, ah. Ay, bakit pag yung sa'yo, i-edit? Pag kay Kuya Edwin, O, sige, hindi. edit nyo rin, ah. Sige, edit na rin. Alam na ba nila na crush mo sila? Opo. Sinabi mo? Hindi, lagi kong pinapaulit-ulit. Pinapaulit-ulit mo. May guest sila. It's my Kasi boy. lang daw po wala si Jacob. Ay, nalungkot ka naman. Mami, oh, nalungkot wala raw si Jacob. Napasubo rin ako sa mga tanong ng pinakabagong talk show host. Ay, sino pang gusto mong maging guest sa Riza May Show? Kayo po. Ako? Bakit ako? Ano itatanong mo sa akin? Ano po ba kayo? Bakit ganyan yung boses niyo? Reporter ako. Bakit ganyan yung boses niyo? Paano ganon yung boss? Kung babae. Ang babae? Pag maraming tao na nanonood sa'yo, hindi ka ba nahihiya? Medyo lang po. Medyo lang. Ayun sa Araneta, yung katulad dun sa concert ni Wally at saka ni Jose. Kakahiya po. Kasi mag-perform ako ng anak, lagi nahuhulog yung Panda mo. kwento. Kinuwento rin ni Riza sa akin ang kanilang pagpasyal sa Hong Kong. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Ano mga nakita mo? Sunod naman. Mickey Mouse? Gusto mo ba talaga makita si Mickey Mouse? Ayaw. Natuwa ka doon sa Hong Kong yung nagpunta ka sa Disneyland. Nag-enjoy ka. Ano yun? Regalo sa'yo ni Mami yun. Anong nararamdaman mo ngayon? Kahit saan ka magpunta, kilala ka na. Masaya po. Matapos makabili ng sasakyan, pinaghahandaan na rin ngayon ng mag-ina ang pagbili ng sariling bahay. Ano pa mga gusto mong bilhin? Meron ka ng car. Tapos, di ka na umuwi sa malayo. Bahay po. Bahay. Kailan ka bibili ng bahay? Kahanap na po kami. Gahanap na kayo? Wow! Gaano kalaking bahay gusto mo? Third floor. Ano yun? Ganun ba? Ay, ganito? Yung mataas? Ikaw ba, Raisa, gusto mong maging artista? Kahit na paglaki mo. Chef na lang. Chef na artista? Tsaka makeup artist. At saka makeup artist? Mahilig ka mag-makeup? Gusto niyo makeup on kita mamaya? Ako? Opo. Pang robot. Ah, robot. Pagdating sa Broadway Centrum, Raisa! I love you, Raisa! nakilala na rin ni Riza ang guest niya sa araw na ito. Walang iba kundi ang hunk actor na si Derek Ramsey. Ito po yung mic niyo. Ayon sa staff ng The Riza May Show, isa sa formula ng pagiging nakakaaliw nilang format. Wala raw kasing script si Riza.
May guide kami. Tapos kasi before we roll, before we go on air, nag-orient kami. As in, pinapakilala namin siya dun sa interviewin niya para at ease siya. Tapos nag-go through kami dun. Yung more of yung script namin ay siya, outline lang siya, guide siya. Meron na siyang mga naiisip na input. Tapos meron din kaming binibigay sa kanya. May gine-guide din namin siya na pwede mong tanong to, ganyan. Tapos ang mas nakakatuwa yung mga tanong niya mismo. Kaya yun, pinapaalala namin, sige, tanong mo. Pagpasok ng Riza May show sa ere, ang studio, nagmistulang playground niya. Maging ang guest ni Riza na si Derek, napabilib sa ating bulinggit. Hindi ako maganda ngayon eh. Ay, nagkakamali ka dyan. Ang ganda-ganda mo ngayon. Ang gwapo niyo po talaga eh. Eh, asin pa siya. Ayun, may asim. Iba pala po yung maasim. Parang chili po. Alam mo, ang dami ko nang ginawang mga interviews sa talk shows. First time na parang natulala lang ako sa kanya kasi sobrang amazed ako sa batang to. Parang she's such a talent. She's amazing, wonderful girl. Galing nga niya, sobrang witty niya. Parang hindi nga 7 years old ang kausap mo. Parang matanda na eh. Grabe. So nung bumibitaw siya ng mga hirit, sabi, barkada ko lang to. Ito, I think she really is just working on sheer brilliance and being so quick-witted. Matalino. Hindi siya nagpi-play around on just being cute, on being pretty, on being doll-like because she is so talented. Yun ang panlaban niya. Isipin mo, isang tao just working on pure talent. Parang ang hirap makakita ng ganon. Na in this industry na napaka-visual. Lagi ko pinapayo sa kanya, huwag siya magbabago, huwag lalaki yung ulo niya. Tsaka lalaki siyang padasalan sa Panginoon. Gusto ko makapagtapos siya at maabot niya pa yung mga pangarap niya. Nakakatawa at the same time. Yan ang mga child star natin. Dapat maintindihan din natin na malaking parte ng kanilang buhay ang binibigay nila para mapasaya lang tayong mga manonood. At tayong mga fans, hindi lang daw dapat paghanga ang ibinibigay, kundi suporta na rin dahil ang mga child star na ito ay kailangan ding lumaking normal tulad ng karamihan sa atin. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Nelson Carlas kasama sa isang brigada.